Dapat collapse? Da? Kaya gamon ito. Siya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, narito naman po tayo sa araw na ito ng Jumu'ah sa ika-28 ng Dhul-Qa'dah. Dito po sa atin sa Janubi Sharq Asia. At biidnillahi tabaraka wa ta'ala ay ating aantayin ang resulta ng mga moon sighting bukas insyaallah ng mga bansang karatig bayan ng Pilipinas upang ideklara nila kung kailan ang ating unang araw ng Dhul Hijjah at biidnillah magkakasabay-sabay biidnillah sa araw ng Ahad insyaallah. Narito po tayo sa mga araw na tinatawag na ayyamul ashr insyaallah. At itong mga ayam o mga araw na ito ay punong-puno ng tinatawag na fadila, na kahigitan, punong-puno ng kabutihan, and dapat dating kumbaga ating sa puso, ating sa isip parati na gagawin ang mga kabutihan na nakalaan para sa atin ng relihiyong Islam. Mga kabutihan na ito na tinakda ni Allah Ta'ala para maging tinatawag na baon natin sa kabilang buhay. Ano po? At sa oras pong ito, inshallah Ta'ala, hanggang 5:30 po tayo ng hapon. Hanggang 5:30. Ngayon po ay July 9. At ngayon po ay dahil Friday, sasagot po tayo sa mga katanungan ng ating mga kapatid. At 26 online viewers po natin ngayon sa puntong ito. Ang aming salam sa inyong lahat dyan. Mula kay muna ating top fan ng ating page, ng ating program, si Brother Isa Ugali. Barakallahu fikum sa inyong lahat. Jazakallahu khairan po. Walakum bil mithli akhil karim, Brother Isa Ugali. Insyaallah, atin pong i-welcome ang mga katanungan, babasahin sa atin na ating kapatid na si Akh Hamza Silongan na kasama natin ngayon dito sa ating istasyon. Magandang hapon kay ating sa technical po natin sa kabilang kwarto dito sa DXUM, si Sir Ronel, ating matagal ng partner din dito, no? Kasama si Sir Julius way back 2008 pa na pagsisimula nitong program natin. Wala pang live Facebook noon. Ito lang, radyo lang noon, no? Hanggang dito lang tayo sa Davao region
Nakapag sa Himpapawid. Umaabot sa ibang mga regions pero medyo hindi na maganda sa signal nila yata, no? And salam sa lahat ng ating mga kapatiran. Ngayon natin malalaman itong mga iba't ibang mga tanong at ang aking pagbati sa lahat ng ating mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo nawa ang kapayapaan, awa at ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala saan man kayo naroroon, mga kapatid namin. Ayan. So, ngayon po isisimulan natin, gaya na nasabi ko kanina, ang pagsagot sa mga katanungan. At narito na yata ating sisimulan dito sa ating kapatid upang kanyang basahin. Talaga. Yun na nga. Hindi tayo pa sa mga cellphone. Isang dalawang cellphone pa lang. Ayun. Tanong. Yun mo yung Bismillah. Ang katanungan po ay mula po kay Siti Nisa Ibra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ask ko lang po if accurate yung hadith na that states na hindi daw nakita ng Aisha radhiyallahu anha na nagfast ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam during the first 10 days of Dhul Hijjah. Shukran kathira po. Siti Nisa Ibra. Ito ang kanyang katanungan. Totoo ba na mayroong authentic na hadith na naiulat na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay hindi kailanman nag-ayuno ng unang 10 araw ng Dhul Hijjah? Okay. Ito ay kabilang sa mga tinatawag na masail khilafiyya, kung saan issue ng ating din, religious issue na nagkaroon ng dispute o different opinions ang ating mga scholars. At natural ito na magkaroon sila ng iba't ibang pananaw sa isang issue, lalo na kung ang issue na ito ay ijtihadiyya o tinatawag nating khilafiyya. Now, sa puntong ito, mayroong hadith ang naiulat mula kay Aisha radhiyallahu ta'ala anha at ganun din kay Abu Dawud. At puro ito sahih ang riwaya, ang ruwat nito, ang mga nagbalita nito, puro sila mga sahih o mga rijalus sahih, or sabihin na nating mga narrators ng authentic na mga hadith, kung saan kapag sila ay nandun, ang mga narrators ng hadith o ang mga tatakhrij, nag-grade ng hadith, ay magsasabing talagang yan ay 100% sahih o correct. Now, naiulat na sabi ng nanay natin, si Aisha radhiyallahu ta'ala anha, sabi niya, lam ara o lam yakun o lam yasum ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awwal min Dhul Hijjah qattu. Ibig sabihin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, o sabi ni Aisha radhiyallahu anha, hindi kailanman nag-ayuno ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng pag-ayuno ng unang 10 araw ng Dhul Hijjah kahit kailan. At puro ito sahih, Sahih itong hadith na ito. Ngayon, mayroon namang isang hadith mula naman kay Hunayd, naiulat naman niya ito mula kay Hafsa na asawa din ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at sa iba pang mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullahi alaihinna ajma'in, na ang sabi niya doon sa pagkakaulat, lam yada'ir rasul o lam yakun yada'ir rasul sallallahu alaihi wasallam siyam at-tis'al uwal min Dhul Hijjah qattu. At itong hadith ito, rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa Nasa'i wa Ibn Hibban wa sahahahu al-Albani fi silsilati sahiha.
Sabi naman ng propeta Muhammad sabi naman ng Hafsa na nanay natin at sa iba pang mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam bukod pa kay Aisha, na sabi nila hindi namin nakita ang Rasul hindi namin nakitang iniwan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pag-aayuno ng 9 na araw ng Dhul Hijjah kahit kailan. Awad, sabi ganun. O sa isang riwaya, awad o kahit kailan, o tinatawag na kahit kailan di nila nakitang iniwan niya ang pag-ayuno. So dalawang magkakontrang hadith na ito sa teksto niya, at puro sila mga sahabi at puro mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So papaano ito mga kapatid? Samantala meron naman tinatawag tayong hadithul o hadith fil al mas'ala, o yung tinatawag nating pinaka main hadith headline sa issue na ito ng mga gawain sa araw ng Dhul Hijjah, unang 10 araw, sa riwaya naman ni Imam Ahmad at ganoon din sa Sahih ni Imam al-Bukhari. Ayon kay Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, na sinabi mismo, mantukan, sabi mismo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil ashr, ay al-ashr dhul-hijjah, yani walal jihad. Sa isang riwaya walal jihad fi sabilillah naman sa isang riwaya. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, kahit ba ang pagjihad sa landas ni Allah hindi makakapantay sa 10 araw, unang 10 araw nito ng Dhul Hijjah, sa mga kabutihang gagawin dito na pinakamain ng mga amal salih ginagawa rito? Qala na'am, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' dhalika bi shay'. Walam yarji' dhalika bi shay'. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, maliban na lamang, sabi niya, sa isang taong lalabas siya sa kanyang bahay para makipagdigma sa landas ni Allah, at wala siyang at dala-dala niya ang kayamanan niya at sarili niya, at wala na siyang inuwing ganima o warbuti pag-uwi niya kahit konti. Taib. So mahino sa hadith na ito na pag sinabing al-amalu salih fihinna, lahat ng klase ng amalu salih, saum, pag-ayuno, pag-qiyamul layl, sadaqa, silatur rahim, kullu shay, lahat ng mga amalu salih. Maana to, ibig sabihin ito, mga kapatid, ay in general, sa ta'mim, generalization, pangkalahatan ng hadith na yun ni Abdullah ibn Abbas sa Sahih ni Imam al-Bukhari at ganun din sa Musnad ni Imam Ahmad, ay lahat doon kasali na pati ang saum, pati ang pag-aayuno. At ma'ruf sa atin na sa unang 9 na araw na yon, ang ika-9 na araw ang pinaka-importante sa lahat, na kung saan sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa riwaya ni Imam Muslim, sawmu yawmi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aayuno sa araw ng Arafah, inaasahan ko mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin ang kasalanan ng ayuno sa araw na yon ng isang buong taong nagdaan na kasalanan at isang buong taong darating pa na kasalanan. Subhanallah. So 2 years ito nakabutihan sa ika-9 na araw na yon, Yawmu Arafah. So yun ang pinaka-afdal doon sa unang 9 na araw. Taib. So may ebidensya ba, Ustad, mula sa first day ng Dhul Hijjah? Samantala sinabi ni Aisha na hindi siya nakapag-ayuno ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayo. Una, ang hadith ni Ibn Abbas ay tinatawag na mantuk. Mantuk. Maana dalik, yaong mismong binigkas niya o binanggit niya. Wa qad ittafaqa al-ulama, fuqaha'uhum wa muhaddithuhum
wa usuliyuhum. Nagkakaisa ang ating mga scholar mula sa mga fuqaha, muhaddithun at sa mga usuliyun, sa mga fundamentalist ng jurisprudence, sa mga jurists ng ating mga ulama at sa mga traditionalists o itong mga nasa ilmi al-hadith, na kapag ang hadith ay sinabing mantuk o mantukun bihi o sinabi mismo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at merong hadith na kung saan ginawa niya lamang at wala siyang sinabi, mauunahin natin al-mantuku muqaddamu alal mafhum aw alal ma'mul bihi aw alal amal alal fi'l. Mauuna nating dapat bigyang pansin at isagawa ang utos ng tinatawag na binanggit, binigkas kaysa sa doon sa ginawa. Bakit? Dahil, sabi pa nga ni Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, al-kalamu sadir anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang salitang nagmula mismo sa bibig ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at yun ay amar, yun ay utos, o yun man ay pag-encourage, yun ang dapat na intindihin na nasa batas ng Sharia na kasama doon ang kanyang ummah. Meshi? Ngayon, kung halimbawa naman ginawa niya na wala siyang sinabi, doon maaaring may ihtimal o mayroong posibilidad na ito ay para lang khas sa kanyang sarili at hindi kasama ang kanyang ummah, o kasama ang kanyang ummah doon sa iba pang riwayat o kanyang ipinaliwanag sa ibang mga hadith. So, sigurado ito na nung kanyang binanggit o binigkas na talagang lahat ng umma doon ay kasama, at kabilang doon sa mga amalus salih ay ang pag-aayuno. Ngayon, paano natin ma-reconcile yung dalawang hadith? Tapos na tayo kay Ibn Abbas, dito tayo ngayon sa hadith ni Aisha at ni Hafsa na inaiulat mula kay Hunayd. Tayyib. At parehas na sahih ang dalawang hadith. Now, sabi ni Imam Nawawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala, itong hadith ni Aisha na sinabi niyang hindi ko nasaksihan, hindi ko nakita o hindi kailanman nagayuno ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng tinatawag na ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, kahit kailan, ay parehas din ito ng iba pang mga ahadith na nasa sahih na naiulat mula din sa ating nanay na si Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na nagsabi siyang lam yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi kailanman nagsala ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na sumobra sa tinatawag na sa gabi ng Ramadan, na sumobra sa 11 rak'a ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, hindi siya lam yatajawaz Rasul sallallahu alaihi wasallam 11 o 13 rak'a fi layali Ramadan. Ibig sabihin sa salatu tarawih o tahajjud. Samantala, ang mga sahaba, ginawa nila na iba't iba. Mayroong nag-40, mayroong nag-20, at hindi naman sila binawalan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, ang lagay noon ay dahil sa, sabi ni Imam Nawawi, at ganun din ni Imam Ibn Rajab al-Hanbali, maaring kaya to ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam khasyatan an yufrada ala ummatihi. Sa kanyang takot na baka mamaya ay ang tanggap ng mga tao ay obligado ito sa kanila. Obligado sa kanyang umma. Samantala, hindi ganun. Ganun din ang pagjajamaan ng salatu tarawih. Hindi ba iniwan niya ang pagjajamaan ng salatu tarawih at doon na siya sa mihrab niya sa bahay? Bakit? Khasyatan an yufrada alayna. Pero labas, walang problema kung gawin natin itong jamaatan sa masjid o sa ating opisina o tindahan o saan ba? Sa bahay ba? Pwede. Taib. So, isa pang punto doon na sinabi ng mga ulama, sahih itong riwaya kay Aisha, miya bil miya, at sahih dito itong kay Hafsa. At ang posibilidad doon ay dahil sa may mga ayam o may mga araw na nandun ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kasama ni Aisha, at hindi nagayuno ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, lisafar, maaring dahil siya ay, nung time na nandun siya kay Aisha, naglalakbay sila, o merong ibang arid na bagay o yung rason ko bakit niya naiwanan. Kaya si Aisha hindi rin masisisi, akhbarat bima syahidat. Siya ay nagbalita lamang sa bagay na kanyang nasaksihan.
At ganyan ang Muslim, honest ang Muslim. Kung anong nasaksihan niya, ganun lang. وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. Yan ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang nasaksihan natin, hindi tayo sasaksi maliban na lamang sa nalalaman natin at hindi tayo ang tagapangalaga ng ghaib. Idan, itong hadith ni Aisha, tinatawag ng mga ulama na nafi. Bakit nafi? Tinatanggihan niya ang pag-aayuno na samantala sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, samantalang kabilang ito sa mga amalo salih na pasok doon sa general na ibig sabihin ng hadith ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Hadith naman ni Hunayd na mula kay Hafsa bint Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma na sinabi niya, o radiyallahu anhum, sabi niya, lam yakun yada'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi iniwan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pag-aayuno sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah kahit kailan. Sahih. Dahil maaring mayroon doong mga times na nandun siya kay Hafsa, nandun siya kay Sauda, nandun siya at tag-aayuno siya sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah na hindi nasaksihan ng nanay nating si Aisha. So, puro ito yung mga nanay ng mga believers, mga asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, paano ma-reconcile ang dalawa? Itong pangalawang hadith na binanggit natin, muthbit, nagpapatibay sa pinakaunang hadith na binanggit natin na kay Abdullah ibn Abbas. Pinagtibay niya na gumawa ng ganong amalu salih ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa unang 9 na araw ng Dhul-Hijjah. Ibig maana sabi ni Imam Ahmad rahimahullah tabaraka wa ta'ala sa isang binanggit niyang isang kaida ng mga ahlul hadith o ng mga tinatawag na traditionalists pagdating sa kwan na ito, al-muthbitu muqaddamu ala nafi o ala nafi. Al-muthbit muqaddam ala nafi. Ang muthbit o yung nagpatibay, hadith ni Hafsa, ay mas dapat na unahin at pagtibayin, paniwalaan, isagawa kaysa sa doon sa nagtanggi. So, puro sila sahih. Pero merong ganon, al-muthbit muqaddamu ala nafi. Bimana, ang mag-aayuno sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay sahih ang kanyang ginagawa. At ang pinaka-the best doon ay ang ika-9 na araw na kung saan siyang Yawmu Arafah na patatawarin ang nagdaang taong kasalanan at ang nagdaang darating na taon ng kasalanan. So yun ang sagot natin sa tanong mo, Siti Nisa Ibra. Barakallahu fiki, wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-sawab. Pangalawang katanungan po, Ustad, ay mula po kay In Abdurasad o Sinurin Abdurasad ng Tondo, Manila. Assalamualaikum, Sheikh. Paano po ba magsagawa ng Salatul Qadha? Qadha. Ikakadha ang mga salawat. Halimbawa kung naiwan mo ang isang sala, halimbawa ang Salatul Dhuhr, naiwan mo siya sa tamang oras niya. Wala ka ng ibang oras kundi alas 5 o alas 4 para magsala. Talagang halimbawa kasama ka sa mga nurses sa ospital, may mga ayos kayong mga ano pang mga mabibigat na udhur. Tandaan ninyo, ang qadha maaari lamang ito kung mayroong mabigat na kadahilanan. Bakit po? Huwag nating gawin na habit ang pagkakadha ng dahil lamang sa nagpalipas oras tayo sa mga bagay-bagay. Bawal po ito na ipagpaliban natin ang sala ng dahil sa mga bagay na makamundo lamang. At hindi importante, hindi ganun ka-importante, hindi ka naman rescuer ng mga naano sa apoy o hindi ka naman nakot sa malaking traffic o ano kaya, kahit nga yan, hindi pa ganun ka-excusable dahil kung meron ka pa namang oras at panahon na makahanap ka, hanapin mo talaga.
So walang ibang gamot doon kundi ang palitan mo yung sala na naiwan mo sa tama niyang oras, no? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nama ala salatin aw nasiyaha falyaqdiha aw falyaqdiha ila idha dhakaraha fala kafarata lahu illa dhalik. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino man ang makatulog sa sala, nakaligtaan niya, nakatulog siya, uy, paggising niya, hindi pala ako nakagduhur, paggising niya, asar na, halimbawa, o hindi kaya ay nakalimutan niya sa sobrang pagod, sobrang pagkaligta sa mayang ginagawa, depende sa bigat ng udhur, ng tinatawag na rason, na valid sa Sharia, kailangan niya itong palitan ang salang kanyang naiwan, kung kanya itong maalala, sapagkat walang anumang kabayaran o walang anumang makakatapal dito maliban na lamang na palitan niya. So, paano niya papalitan? Kapag halimbawa paggising mo, asar na at hindi ka pa nakapagduhur pala o nakaligtaan mo, unahin mong isala ang salatul duhur. 4 na rakaat. 4 na rakaat. Kung ikaw ay mukim, kung ikaw ay resident sa lugar na yan, 4 na rakaat. Kung ikaw naman ay musafir at yun ay nakalimutan mo at lumabas sa tamang wakto, tamang oras, ay yuqda, ang sala na yun ay tuqda kama hiya. Tuqda ma fi safar kama hiya fi safar wa tuqda fi al-hadar kama hiya fi al-hadar. Ibig sabihin noon ay kung sa panahon ng paglalakbay mo, ang naiwan mo itong dhuhur sa, of course, dahil musafir ka, may pribilehiyo kang 2 rak'a, imbis na 4, naiwan mo ito, ikakada mo siya na 2 din. Yan ang binagit ni Ibn Rushd al-Qurtubi sa kitab na Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, at tinarjih ng mga Malikiya, at sa tingin natin ito ang rajih biidnillah. At kung sa panahon naman ng hadar, ikaw naman ay nasa lugar mo, kung naiwan mo ang dhuhur 4, ay itayo mo rin ito ng 4 bitartib. Paggising mo halimbawa asar na, unahin mo ang dhuhur, tapos ang salatul asr, saka ang salatul asr sa time na yun. Kung halimbawa naman maghrib ka na nagising at hindi ka pa nakapag-dhuhur, hindi ka pa nakapag-asr, unahin mo ang dhuhur, saka ang asr, pagkatapos ang salatul maghrib, habang may oras pa. At bitartib sa iyong pagsunod-sunurin mo sa iyong pagsasagawa ng pagdarasan. Yun ang sagot natin. Wallahu a'lam bis-shawab. Pangatlong katanungan po, Ustad, ay mula po kay Abdul Rahman Dulos ng Tagum City, Davao del Norte. Assalamualaikum, Ustad. Paano po pag yung imam ay nagdudua ng kunut sa wakto ng Fajr? Sasabay po ba ako sa kanya? Naam, kung wala kang ibang choice na ikaw ay magsala ng jama'a at ng congregational prayer at nandun ka sa masjid o ang imam ay sabihin na nating mutaasib sa mga Shawafi, panatiko sa mga Shafi'iyya, o hindi kaya ay yun ang alam nila ayon sa kanilang napag-aralan, ay wala namang problema, walang kaso na ikaw ay sumabay bilang pagsunod mo sa imam. Innama ju'ilal imamu imaman liyutamma bih, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nilagay na imam itong imam na ito upang sundin siya. So idha kabbara fakabbiru, kung magtatakbir siya, takbir din kayo. So hanggat wala namang mga bid'iya na mga gawain sa kanyang sala, sahih sa inyo, sahih pa rin yun. So, halimbawa, gaya ng salatul ng du'aul kunut sa salatul fajr, yan ay mukhtalaf fi, minal masail al mukhtalaf fiha, nagkakaisa sa mga issues na juristic issues na nagkakaiba-iba ang ating mga scholar. So, hindi natin nakikita na batal yung sala o batil yung sala mo. Pero pinakamainam, kung mayroon pang ibang masjid, ay doon ka na magsala. Pero kung halimbawa, doon ka na talaga sa masjid na yon, dahil yun ang jama'a mo, upang mapanatili din na hindi magkawatak-watak ang mga Muslimin dyan sa inyong lugar, isagawa mo yun, saka mo ipasok ang pagdadakwa mo na itong pagkukunot sa Salatul Fajr ay iniwan na ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam
magkatapos na pinatigil siya ni Jibril alayhi salam. Dahil doon sa ginawa niya ito, ang pagkunot niya sa Salatul Fajr lamang, dahil sa kanyang pagdudua laban sa mga munafikin na pumaslang sa mga hufad na kanyang pinadala sa Riyadh nung panahon na yon. So hanggang sa pinatigil, meaning namansuk na siya, na-abrogate na siya, so bakit pa natin ito gagawin? Maliban na lamang kung may mga nawazil, maliban na lamang kung may mga calamity na darating. So kinuha nilang marjuh, kinuha nilang mahina, hindi naman ibig sabihin na ahlul bid'ah na sila. Hindi ibig sabihin na sila ay kabilang na sa mga innovators. Sumama ka sa Salatul Fajr nila, sumabay ka sa kunot, pero ang niya mo doon ay hindi yung pagtaksis o pag-specify sa kunot doon sa Salatul Fajr, bagkos ang sa iyo ay upang mapangalagaan na hindi magkawatak-watak ang mga Muslim sa jamaa na yon at upang maipasok mo ang da'wa ng sunnah sa kanila. Wallahu a'lam bis-shawab. Ika-4 na katanungan po, Ustad, ay nagmula po kay Abdul Fattah Agar ng Cotabato City. Salam, Ustad. Ano po ang hatol sa pagpapakulay ng buhok? Ito po ba ay pwede sa Islam? Ay, napakagandang tanong. Una, ang pagpapakulay ng buhok sa sa Islam, naiulat ito kay Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, at mababasa niyo ito sa Sahih al-Bukhari, at may paliwanag dito ang sahib ng Fathul Bari na pinangalan ng si Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-Yahudu wan-Nasara la yasbughun fakhalifuhum." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fakhalifuhum." Ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano ay hindi sila nagdaday ng buhok, hindi nagtitina. Kaya't inyo silang salungatin. Pero ang pagsalungat sa kanila ay hindi yung parang imbis na salungatin sila, gayahin sila. Masyadong highlighted o ano, hindi. Bagkos, salungatin sila sa pamamagitan ng pagkulay. Ustad, pwede ba kahit black pa ang buhok ko, kahit hindi pa white gray hair, masasabi natin ito ay mahallul khilaf o nagkaiba-ibang pananaw ng mga ulama natin. Kasi ang mababasa natin sa hadith, although hindi naman yun qat'iyan o sinabi natin prangka, saraha, na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi na kailangan pumuti muna bago ninyo ito i-change o lagyan ng kulay. Basta't wag lang itim. Ijtanibul aswad, iwasan nyo lamang ang itim na ikulay sa buhok ninyo. Ay mahihinuhan natin na ang sinabi ng propeta o ang advice of propeta, kapag may white gray hair na, ay kulayan mo na, mainam na kulayan mo. Pero kung hindi naman, gusto mo naman na maging kabilang ka sa mga tinatawag na yung puting buhok mo ay kabilang sa mga nur sa Yawmul Qiyamah, gaya sa nababanggit sa isa pang hadith, ay wala din problema doon. So ikaw nang pumili. Pero ang afdaliya na makukuha mong salungatin ng mga Kristiyano at Yahudi, ibada din ito. Pero pagsamba, kung kukulayan mo. So halimbawa, kung puti siya, kukulayan mo siya ng yellow. Yellow ba? Pink. Okay din yun. Walang problema dun. Basta wag lang itim. Kasi bakit iniwasan ng itim? Kasi puti na siya, itiman mo, parang naghuda ka. Kumbaga, nilinlang mo ang mga tao na yung puti ko, initiman ko. So, ganun yun. So, may mga ulama ng Ahlus Sunnah, of course, na yahmilun, kanila dinala itong pagbabawal dito sa pagdye ng hair na itim, sa tawag dito sa puting buhok, na makruh lamang at hindi siya haram. Yan ang jumhurul ulama. Samantala ang mga ang mga Hanabila ay sinabi nilang haram. At ang pinaka-the best dito na pananaw ay ang pananaw ng mga Hanbali. Bakit natin ito tinarjih? Kasi upang magkaroon ng pinto
o na masara ang pinto patungo sa dhari'a, patungo sa mga dara'i o sa mga mas lalong pinagbabawal pa. What's next? Kung halimbawa, iitimin nila yung kanilang puting buhok, sa susunod na ano na mangyayari, gagayahin ng mga Nasrani, lalagyan na ng X yung mga buhok, lalagyan na ng ibang gupit, kaza, or whatever. So yun ang ating masasabi doon sa masala na yun. Pwedeng magpakulay basta't huwag lamang itim. Iwasan ng itim dahil itim yung ating buhok na para hindi naman maloko yung mga ibang o malinlang yung iba. Hindi ka makapasok doon at hindi ka makabilang sa mga pinapaiwasan ng propeta yung kulay na itim sa buhok upang hindi tayo makapanlilang sa iba. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Ikalimang katanungan po, Ustad, ay mula sa kapatid nating si Harun Batimana ng Nasugbo, Batangas. Layo na yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad Abdurrahman. Isa po akong balik Islam at nag-iisa pa sa buong pamilya ko. Dumating po ang pagkakataon na ikakasal na ang aking anak na babae sa simbahang Katoliko. Tradisyon po sa pamilyang Katoliko ang paghatid sa anak na ikakasal sa harap ng altar na kung saan naghihintay ang lalaki. Ano po ang may papayo nyo sa akin? At ano po ang hatol dito ng Islam? I'm afraid of committing shirk. Syukran po at sana'y mabigyan nyo po ng pansin ang aking katanungan, inshallah. So sa simbahan ito gagawin. Marcha ito, no? Tinatawag nila itong entourage ba yan? O ano, tsaka yung paghatid sa altar. Tinatawag na paghatid sa altar. Malinaw po na ang kapatid na kahit na ikaw ay nag-iisa, patatagin ka nawa ni Allah sa katotohanan. Dahil nga mga Katoliko pa ang mga anak mo at ikaw ang naunang nag-Muslim sa inyo at napakalayo mo pa, nasa Nasugbu, Batangas ka. At actually nakapunta ako sa lugar na yan, no? Nadaanan ko lang. May prinases kami pa ng isang kapatid din na taga Maynila, isang brother na parang marriage niya yata yun o ano na napunta kami sa Mulanay, yung Lucena, yung napakalayong Quezon province niya. Magkakalapit ang mga salita at tono ng mga tao dyan sa Batangas at saka sa lugar na yan. I think that was way back 2010, kung hindi ako nagkakamali. 9 or 10. So, bale, ang usapin na yan, kapatid, usapin ng tradisyon, usapin ng kultura. Una sa lahat, kapag wala siyang nababangga sa Islam na kahit ano, allowed ang culture. Maliban na lamang kung mayroon siyang nabanggang nas o mayroon siyang nababanggang anumang ebidensya, batayan sa kitab at sa sunnah, sa ating sharia. So, yung paghahatid sa anak mo sa altar, malinaw ito na kabilang sa pagtulong at pag-participate sa kanilang selebrasyon. Hindi ka lamang tumulong bagkus nag-participate ka pa. Wal-iyadhu billah. At sinabi ni Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. At huwag kayong magtulungan sa kasalanan at sa paglabag sa kautusan ni Allah Ta'ala. So, alam natin na itong mga kanais, itong mga simbahan, itong mga poksambahan ay mga gawaan ng mga syirkiyat nila. Although allowed tayo na magsala dyan, kung wala na talaga tayong ibang mapagsasalahan na safe, pero yan ay panahon ng kanilang mismong sakramento. They call it the sacrament of matrimony. Tinatawag po nila itong sakramento ng matrimonya. Ginagawa nila ito sa simbahan, basbas ng pare. Kaya ito gagawin, ihahatid mo siya doon sa panahon na magsasamba sila. No, luluhod sila doon . Kaya nga ang tawag doon sa mga second mothers at saka second fathers ng tinatawag nilang ako nang niludhan sa Bisaya pa. Ako ay lumuhod diyan para sa kasal niya. Ibig sabihin noon, yun yung ninong at saka ninang. So ikaw na tatay na Muslim, mag-explain ka sa kanila na hindi ito pwede sa atin. Maaari na after ng kasal sa reception, kung wala namang mga mungkarat or evil doon na gagawin gaya ng pag-inom ng alak, pagkain nila ng anong pinagbabawal, kumbaga you meet halfway sa inyong mga usapin sa reception. Pero pagdating sa kasal, hindi pinapahintulot yun. Sapagkat sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Sino man ang gumaya sa isang kaum ay kabilang sa kanila.
So kung ikaw ay naroon at ginawa mo yon, walang duda na ito'y panggagaya sa kanila at pagsunod sa kanila mismong batas pangrelihiyon. Okay kapatid, so kinalulungkot natin na yan, ang masakit man yan sa isang anak na hindi tatay mo ang maghatid sa'yo doon sa altar at ikaw din na tatay emotionally, pero ang ating din, ang relihiyon natin is over emotions. Ano po, ang relihiyon natin ay supreme over emotions, na inuuna dapat natin ang tinatawag nating kaalaman at ang ating sharia kaysa sa emosyon na ating mararamdaman. Wallahu a'lam bis-shawab. Ikalim na katanong po sa mula kay Raiza Sandag ng Zamboanga City. Totoo po ba na kapag na-memorize daw po ang 99 names of Allah, makakapunta raw po siya sa Jannah o makakapasok dito? Totoo po ba ito, Ustad? Totoo. Totoo. Yan ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa riwaya ni Imam al-Bukhari. Inna lillahi tis'un wa tis'una isman. Man hafidhaha dakhala al-jannah. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, si Allah ay mayroong 99 names. Sino man ang makapangalagaan niya ito, ma-memorize niya ito, ay makakapasok ng paraiso. So hindi big sabihin na wala na siyang ibang ginawa. Kundi minimorize niya lang ang 99 names, hindi na siya nagsambahayang, hindi ganun ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin nun, sabi ng ating mga nagsyarh ng hadith ito, gaya ni Imam Ibn Hajar al-Asqalani sa Fathul Bari, sabi niya ang ibig sabihin nito ay kung iyo itong pangangalagaan at pati yung mga sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala na ar-rahma, yung kay magiging maawain, papraktisin mo rin sa sarili mo yon na maging maawain ka sa iba. Yarhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Ikaw ay maging maawain sa mundo at ikaw ay kaawaan ng nandun sa kalangitan, nandun sa ibabaw ng kanyang arsh, ay ikaw ay makakapasok ng paraiso. Meaning, ito ay isa sa mga ways na makakapasok ka ng paraiso. Hindi na yun lang ang gagawin mo, wala na. So, yun ang ibig sabihin nun, kapatid. Ikapitong katanungan, Ustad, ay nagmula kay Abdullah Pagalad ng Cotabato City. Assalamualaikum ya Sheikh. Tanong ko lang po, ilang tao po ba ang pwede magkurban sa isang baka? Syukran po, Ustad. Itong mga maiksi masyadong tanong, pwede natin itong ipagpaliban yung mga iba. Anyway, pwedeng sagutin niyan sa inbox siguro. Sab'a, 7. Ang 7, yujzi an sab'a. Al-baqaru yujzi an sab'a. Wal-ibil, aydan, yujzi an sab'a. Ibig sabihin, ang ma-represent ng isang baka ay 7 katao at ganun din ang tinatawag na camel. Pwede 7 katao. Okay? So, yun po. Ikawalong katanungan, Ustad, ay nagmula po kay Abdul Bari Sharif Amir ng Iligan City, Lanao del Norte. Salam Sheikh, naway ang biyaya ng Allah ay mapasa inyo. Meron po akong katanungan. Kung ang malinis na kasuotan ay nahalo sa madumi na kasuotan, mayroong najis na tuyo. Yun yung nakahalo. Ang malinis ba na kasuotan ay naging najis, madumi na rin ba? Najis. Madumi na rin ba? At bawal na ito gamitin sa pagsamba sa Allah, liban na lang kung ito ay labhan. Syukran po. Ang malinis na kasuotan ay hindi nagbago ng bango at di nalagyan ng dumi sa pagkakadikit nito sa may najis na damit. Nagkakaisa ang mga fuqaha natin mula sa Shafi'iyya, Malikiyya, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, na kapag hindi nagbago ang lawn, ang kulay, ang tinatawag na panlasa o hindi kaya tawag dito yung kanyang amoy, ang anyo nito, kahit pa siya ay natabi doon sa sinasabing natuyo na najis, hindi ito magiging marumi, insyaallah ta'ala. Pero kung naapektuhan na pati ang amoy nito, ay siguradong talagang naapektuhan na ito ng najis, ng najasa. So, gaya ng sabi mo, hindi naapektuhan at nahalo doon, accidentally, walang problema yun. Wallahu a'lam bissawab.
Kasyang makatanungan mula kay Ruben Lido Calangki ng General Santos City. Assalamualaikum Ustad. Tanong ko lang po about sa pagsambayang. Narinig ko po kasi dati na pwede daw magsambayang na hindi nakaligo kahit nilabasan ng mani. Example na lang sa subuh. Syukran Ustad, nagugulan kasi ako. Mani. Dalawa kasi yan. Tinatawag nilang al-mudhi o madhi at ang al-mani. Mani. Yung mani na yun na tinatawag, yun yung semen, yung tinatawag na ng kalalakihan at ng kababaihan out of sexual activity. Ibig sabihin ng sexual activity, mayroong ang tinatawag na private part ng lalaki, ng asawa, ng husband, at yung private part ng wife ay nag-meet, meaning nagkaroon sila ng sexual na gawain. So, kahit pa hindi lumabas ang mani, kapag nag-meet na yung dalawa, ay talagang wajib ang ghusl. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith na muttafaqun alayhi, idha iltaqa al-khitanan wajib al-ghusl. Wajaba al-ghusl. Kung magka-meet yung dalawang aura ng lalaki at ng babae, magiging wajib ang ghusl, meaning talagang naglapat silang dalawa. Kahit pa walang lumabas doon. So, maging wajib ang ghusl. So, halimbawa sa isang isang banda na ang ginawa mo is with sexual penetration, wajib ka rin na mag-ghusl, maligo dahil sa junub ka, nasa sexual impurity ka. So, yun ang mani. Pero yung madhi o mudhi, wet dreams is kasama sa yan. Wet dreams is mani. So, kung tulog ka, pagkagising mo, may lumabas na parang similyang ganon, liguan mo yon bago ka mag-fajr. Ang al-mudhi or madhi, I can't explain it kung paano sa English. Nakalimutan ko rin ang scientific na term nito. Ito yung gising ka, you're not doing anything, wala kang ginagawa sa private part mo or whatever, pero lumakas yung shahwa mo and then may lumabas. Okay? So, ito ang madhi. So, kusa. Si Ali radiyallahu ta'ala anhu, nagtanong siya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya si Fatima, asawa niya. Sabi niya, kuntu rajulan maddaan. Ako, sabi niya, madalas nilalabasan ng ibang tawag dito, yung bang substance na yan. Mula sa aking aura, na gising siya, fastahyaytu, nahiya ako, sabi niya, tingnan niyo yung modesty ng mga sahaba, subhanallah. Fastahyaytu ala an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Nahiya ako, sabi niya, na tanungin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng parangkahan patungkol dito. Fa amartu Fatimata an tas'alahu anni, ay niyabatan anni. Na inutusan ko si Fatima na magtanong on my behalf. So, nagtanong ang Fatima sa kanyang tatay, sabi niya, Rasulullah, paano itong ang madhi ba pag lumabas ganito. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaghsiluhu, ito ay hugasan niya lamang. Fa inna manzilatuhu, sapagkat ang kalagayan o status nito ay para lamang itong tawag dito yung mucus dito sa ilong. Sipon, parang sipon lang. Naam. So, yun ang doon, kapatid. Kung madhi ang lumabas, walang problema, hugasan mo lang, mag-wudu ka, magsala ka. Parehas lang siya ng, ang manzila niya, yung kanyang katayuan ay kagaya lang ng sipon. O kagaya lang ng itong dumi dito sa ilong. O hindi kaya busak, o yung tinatawag na plema. Pero kung halimbawa, yan ay mani out of sexual penetration or wet dreams or anong tinatawag, whatever you call them, ayon sa basta't mayroong sexual activity na gaganap, yan ay automatically
kailangan na maligo ka. Okay? So, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Okay? Tapos na? Meron Malapit na tayo. okay pa. Ikasampung katanungan po Ustad ay mula kay Abu Mustafa Jamil Bulay ng Jensan, General Santos City. Assalamualaikum Ustad. Ang tanong ko po patungkol po sa pagkakatay ng kambing para sa Eidul Adha. Rewarded din po ba kahit nag-ambag-ambag lang kami para sa kambing nakakatayin? Rewarded? Of course, rewarded. Pero ang isang kambing, yujzi an nafsihi, ay para sa kanyang sarili lamang o hindi kaya para sa kanyang family. Aw ahli baiti, yun lang. Hindi siya makakadala ng isang buong community or ano. So yun siya, kapatid. Kung isang pamilya kayo, nag-ambag-ambag kayo, yalla, isang kambing. Pero kung hindi yun mabibilang na inyong ano, magiging sadakat ninyo or ano, pero sa isang tao lang yun mapupunta ang representation nun. Now, next mahaba. Okay, 3. So bali ngayon, tignan muna natin yung ating mga viewers kasi alam natin marami-rami sila. Tignan natin. Ilan ba sila? Ilan? 82 viewers, mashallah, on the spot viewers natin i-share. I-share nyo lamang itong ating programa. Ano po? Sino ba ito? Mga kapatid natin dyan sa Cotabato City, si Saiden Parnan, si Ann Paragay Dansal sa Kingdom of Saudi Arabia, si Mumar Kinjio Bentaib dyan sa Batumilong, si Michael Mupak, sino pa ba? Itong mga Kulluman Alayha fan, hindi ko na alam itong totoong mga pangalan nitong mga ito. Si Michael Angelo Sajid, dito sa Buhangin City, Ya Rab, ingatan mo po ang aming butihing ustad. Bigyan mo po ng mabuting kalusugan, dagdagan mo po, Ya Rab, ang kanyang kaalaman sa iyong Islam. Allahumma amin. Ganon din sa inyo kapatid. Barakallahu fikum. Nur Franco, watching from Dammam. Si Jingjing Unding Pingay, sino pa ba? Si Oksalev Ahsiya, binaliktad yat. Oksalev ba talaga? Alaikum salam. Si Tox Nawalib from Butuan City. Barakallahu fikum, mga taga Butuan, mga taga Surigao, sino pa ba dyan? Malapit-lapit kayo dyan sa aking class schoolmate na si Sheikh Abu Zaina dyan sa Ormoc, no? I-follow nyo po itong mga pages nila. Ganon din ang Discover Islam Baguio. At saka sino pa ba? Si Sheikh Nasruddin Abdullah. Meron siyang kitab na ginawa, mashallah, about sa mga sekta, no? Napakagandang kitab niyan. Inshallah, ma-reproduce. Ewan ko lang kung ibinibenta na nila sa market, no? Pero sana makakuha tayo ng copy. Kuhaan ko to, kapitbahay. Si Amina Palma Uwayan from Samal Island. Si Haja Jahira Damulag Palar from Bahada, Davao City. Mashallah, mga taga Bahada. Wala pa tayo yata tayong masjid diyan. Ang meron sa dito sa may El Rio, no? Malapit. Si Abdul Karim from Imos Cavite. Si Nur Khadija bint Abdul Mubin, Zamboanga City. Salam sa iyo, Sheikh Idris Bungkarawan di Sumimba. Mini forest siguro ito, no? Saan ba? Sa Marawi kaya. Tapos sino pa ba ito mga kapatid natin? Ayan, si Abbas Tingkahan from Zamboanga City. Mashallah, mga tingkahan pa na family. Wala na po tayong oras, mga minamahal po naming mga taga-subaybay. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong mahusay na pagsubaybay at panonood, pakikinig sa amin. At hanggang dito na lamang sa ngalan ng bumubuo nitong ating programang ito. Inshallah, bukas, magkaroon tayo ng live program. Ang tabayanan nyo sa page natin or sa Ilmu Productions para po sa ating Dhul Hijjah. Ibig sabihin doon, magbibigay tayo ng mga nasiha about sa darating na Dhul Hijjah. Barakallahu fikum, lihusni istimaikum, pagpalain kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mainam na pakikinig at natrukukum fi riayatillah, nastaudi'ukum Allahu jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.